Kabanata 3, Mga Alamat. Bumalik si Simon sa itaas ng kubyerta. Kasabay niyang dumating si Padre Florentino. Naroon na sina Padre Sibila, Padre Erine, Padre Camora, Bensaib at ang kapitan ng bapor. Nagbukas muli ang usapan. "Saan ba kayo nagsuot?" ang sigaw ni Don Custodio. "Hindi niyo nakita ang pinakamainam sa paglalayag. Nakakita na ako ng maraming ilog at maraming tanawin, kaya't wala nang kabuluhan sa akin kundi iyong may mga alamat," ani ni Simon. Sumagot ang kapitan ng bapor. "Kung sa alamat ay mayroon ng pasig, nariyan ang mapalad na bato na sinasamba noong panahon na hindi pa dumarating dito ang mga Kastila, na umano'y tinitirahan ng mga espiritu. May isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino." At ikinuwento ni Padre Florentino ang alamat. Ayon sa kanya, noong araw, may isang estudyanteng nangakong papakasalan ang dalaga at pagkatapos ay nalimutan ng pangako. Naghantay ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan ng kanyang hinihintay ay arsobispo na pala sa Maynila. Nagdamit lalaki ang dalaga. Lumingid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Ngunit, ayon kay Padre Florentino, imposible ang gusto niyang mangyari. Kaya, ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagagayakan ng baging. Doon nanirahan, namatay, at inilibing ang Donya. Sinasabing napakataba ni Doña Jeronima na pabantog siya bilang engkantada buhat ng ugali niyang paghagis sa ilog ng kasangkapang pilak na ginagamit sa mga piging niyang dinadaluhan ng maraming Ginoo. Wala pang 20 taon ang nakaraan ng ilog ay dumaraang halos humalik sa pintuan ng yungib. Unti-unting lumayo gaya naman ng pagkalimot ng mga tao kay Doña Jeronima. "Mainam na alamat," ani ni Bensaib. Ngumiti si Simon at nagtanong, "Ano sa palagay ninyo, Padre Salvi? Hindi ba mabuti kung sa beaterio na lamang ikinulong sa halip sa tagong lugar?" Sumagot si Padre Salvi, "Wala namang kabuluhan iyan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda, sapagkat ito ang totoo, ang milagro ni San Nicolas." Pagkatapos ay nagkwento naman si Padre Salvi. Ayon kay Padre Salvi, noong araw ay maraming buwayang napakalalaki at napakamasiba. Isang araw, ang demonyo na anyong buwaya ay lumitaw sa harapan ng isang inchik na hindi pa nabinyagan. Itinaob ang bangka ng inchik upang lamunin at dalhin siya sa impyerno. Sa tulong ng Diyos, tinawagan ng inchik si San Nicolas at naging bato ang buwaya. Kahanga-hangang alamat, napakagandang ilathala, ani ni Bensaib. Ngayon pumapasok na tayo sa lawa. Ang kapitan marahil ang maraming nalalaman, tugon ni Padre Sibila. Pumasok ang vapor sa lawa. Lubhang napakaganda ng tanawin sa buong paligid. Namangha ang mga nakatingin. "Kapitan, alam ba ninyo kung saan dako ng lawa na patay ng isang nagngangalang Navarra o Ibarra?" tanong ni Bensaib. "Saan, Kapitan? Nakaiwan kaya ng baka sa tubig?" dagdag pa ni Doña Victorina. "Tumingin kayo roon," ang sabing marahan matapos na makitang walang ibang tao. Alinsunod sa kabo na nanggulo sa pag-uusig nang makita ni Ibarra na siya'y napaliligiran, tumalon mula sa bangka. Sa kasisisid, kinalungoy ang habang may 2 milya. Lupang hinahabol siya ng puno kapag ilalabas ang ulo sa tubig para huminga. Sa dako pa roon ay hindi na siya nakita at sa malayo-layo pa ay nakikita na tila kulay dugo. At ngayon
ang 13 taon ng pangyayari. Sabi pa ni Padre Sibilia, ang bangkay ay nakisama sa bangkay ng ama ni Ibarra. Napansin ni Benlay na tahimik at nakatingin sa malayo si Simon. Nag-iisip ito ng malalim at walang tinag. Ano ang nangyayari sa inyo, Ginoong Simon? Ikaw pa naman ay sanay na sunay sa paglalakbay. Ikaw pa ba ang malulula sa lawang ito? Tanong ni Benzay. Ang masasabi ko sa inyo ay huwag ninyong tawagin itong patak ng tubig. Ito ay mas mabuti sa alinman sa mga lawa sa Switzerland at malaki pa kahit pagpisanin ang lahat ng lawa sa Espanya. Nakakita na ako ng matatandang magdaragat na malula ito. Tugon ni Simon.